So nilabas na nga dito sa Pilipinas si Yamaha Lexi 155. Ito na ba ang motorsiklong para sa lahat? Ito na ba ang motorsiklong sulit na sulit para sa iyong pera? Maganda ba talaga tong motorsiklong ito? Or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Marami kasing Pilipino na nagsasabing mukha itong Gravis 155 or Baby NMAX. Pero nung nakita natin itong motorsiklong ito sa Live to Defy event ni Yamaha noong February 20, 2026, makikita natin dito that this motorcycle really is one of the best motorcycles na Yamaha when it comes to trend setting. And in this video, pag-usapan natin ang Live to Defy updates ng motorsiklong ito, ang specs and key features, ang final thoughts natin about these motorcycles, whether this motorcycle is a good motorcycle option ba or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin ang kanilang Live to Defy updates dito compared sa nagawa nating previous video about this motorcycle. Now, makikita natin dito that we have pricing update with this motorcycle because previously meron tayong expected price around 125,900 pesos. Pero laking bigla natin that meron tayong introduction price around 99,900 pesos lang for the Yamaha Lexi, which is sobrang ganda kasi mapapaisip ka talaga sa motorsiklong ito. Now, if ang colors naman yung pag-usapan natin mga boss, meron tayong update na 2 colors lang kasi previously meron tayong 4 na nakikitang mga colors for the Yamaha Lexi. Pero dito sa Pilipinas meron tayong black tsaka matte green. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung sa tingin yung mas nagagandahan kayo sa kulay? Paki-comment nga dyan sa comment section. Next naman natin dito mga boss, meron tayong LED headlight and rear light na napakaganda. Bagong-bago to sa panglasa ng masa. And if makikita mo naman talaga yung mukha ni Yamaha Lexi, mukha naman talaga siyang may pagka-baby and max. Now, next naman natin dyan mga boss, meron tayong LCD display dito na maganda and makikita mo talaga yung Lexi 155 sa instrument panel mo, which is maganda kasi multifunction full digital speedometer na yung ibinigay ni Yamaha dito for this kind of price. Next naman mga boss, dahil meron tayong magandang LCD digital display, meron din tayong Yamaha Y-Connect app dito na napakaganda din naman kasi meron tayong karagdagang monitoring system sa pag-maintain ng motorsiklo natin kasi nasa kamay mo na yung way para ma-monitor mo yung maintenance tsaka yung mga notifications para sa motorsiklo mo. Next naman natin dyan mga boss, we have a maxi scoot experience na merong footboard tsaka footrest for this kind of maxi design. Alam naman natin mga boss, this is the first maxi scoot na merong footboard and footrest ni Yamaha. Kasi makikita natin from the Yamaha Aerox and Yamaha NMAX is nandito yung kanilang gas tank para makapagpagas tayo. Pero ngayon makikita natin that we have a spacious footboard and meron na rin tayong karagdagang footrest extension dito. So napakaganda talaga niyan kasi pwede mo ito mapaglagyan ng iyong mga pinamili. And not just that mga boss, meron na rin tayong maxi long seat for this motorcycle. So hindi ka lang mabibitin as a rider, pati na rin yung passenger mo. Next naman natin dyan mga boss is that we have an updated feature technology talaga dito mga boss. Makikita natin dito that we have an auto start stop system which is SSS ang tawag kay Yamaha na stop and start system. Alam naman natin that auto start system helps the motorcycle to save you fuel efficiency by turning off your motorcycle kapag hindi ka umuusbong. Next naman dyan mga boss is meron tayong park brake dito for this kind of motorcycle. Maganda yan kasi if ever ipapark mo yung motorsiklo mo, meron tayong karagdagang safety dyan. And if makikita mo ito mga boss, meron tayong highlight switch dito, which is sa Yamaha Indonesia ko ito nakita na picture. And hopefully, meron makapag-update if meron ba talagang highlight switch si Yamaha Lexi dito sa Pilipinas. Paki-comment nyo lang dyan sa comment section mga boss ha, kasi wala pa akong nakitang napakamalapitang view for the Yamaha Lexi. Next naman natin dyan mga boss, meron naman tayong built-in hazard switch na napakagandang features naman talaga para sa ating day-to-day. And maganda talaga to just in case magkaka-emergency tayo, pwede tayo makahingi ng dispensa na pumunta sa gilid ng daan if ever meron mang mga aberya na wag naman sana, diba? Next naman boss, meron tayong VVA Maxi Power dito, 155cc Blue Core, and alam naman natin that malaki yung chance na ginamit yung makina dito ni Aerox or NMAX. And baka mag-search pa tayo more if same lang ba talaga sila ng engine dito with NMAX and Aerox. And lastly mga boss, meron tayong charging port dito.
So makikita natin for this all-in-all featured technologies na ibinigay dito kay Yamaha Lexi is sapat na sapat ito for your day-to-day rides. Mapamoto taxi man, food delivery man, or your casual companion para sa mga quick rides mo. However mga boss, I just want to let you know that naka USB-A charging port tayo dito for the Yamaha Lexi mga boss ha. Next naman mga boss, makikita natin dito ang kaniyang braking system. Makikita natin dito mga boss that we have a front disc brake tsaka rear drum brake. Kahit na naka-drum brake lang tayo dito sa likod, alam naman natin na okay pa rin yan kasi meron tayong wide tubeless tires. Maganda yan kasi at least makikita natin that may pagka-maxi scoot pa rin naman yung ating motorsiklo. However mga boss, gusto ko lang ipaalam sa inyo na wala tayong ABS feature na nai-offer dito para sa Yamaha Lexi Philippines version natin dito mga boss ha. Next din natin dyan mga boss is that wala tayong sub-tank suspension dito para sa ating Yamaha Lexi na Philippine version. Makikita natin dito mga boss na wala tayong sub-tank and galing ito sa Yamaha na website. And last but not the least mga boss is that naka-key shutter system tayo dito for the Yamaha Lexi. So that simply means hindi naibigay sa atin ang smart key system na feature dito sa Pilipinas. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang kaniyang specs and key features. Makikita natin dito mga boss that si Yamaha Lexi is same pa rin naman ng specs sa previous video ko, which is dadaanan lang natin to ngayon kasi napag-usapan na natin about yung mga specs and features nito previously, which is meron tayong 155cc na displacement, single overhead cam na VVA, yung camshaft, meron tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM na power, torque of 14.2 Newton meters at 6,500 RPM, compression ratio of 11.6:1, tapos bore stroke is 58 by 58.7. Fuel capacity natin dito mga boss is 4.2 liters and weighing around 118 kilograms lang si Yamaha Lexi. Meron din tayong Yamaha Blue Car dito and an estimation of 43 kilometers per liter ang kaniyang fuel consumption. Again mga bossing, naka-drum rear brakes tayo dito, liquid cooled, walang keyless, naka-FI tayo dito, meron tayong USB charging port, naka-monoshock lang tayo dito, pero meron tayong SMG starter, naka-auto start stop, and yung bagong-bago nilang labas na headlight style and LCD display. Seat height natin dito mga boss is meron tayong 770mm na seat height for the Lexi, 135mm na ground clearance, and 1350mm na wheelbase. 90 by 90 by 40 naman yung front tires natin dito and 100 by 90 by 40 naman yung ating rear tires. And ilalagay ko na lang dito sa screen yung full specs niya dito and galing na ito this time sa Yamaha Philippines website. Now, pag-usapan na natin yung final thoughts natin about this motorcycle mga boss. Whether this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Makikita natin dito mga boss that we have a footboard with footrest extension for this motorcycle talaga. First time ito na magkaroon ni Yamaha ng ganitong klaseng maxi scoot sa kanilang mga motorsiklo. So, this simply means napakalaki nito tignan pero marami tayong mapaggagamitan. Maganda yan kasi meron talagang mga nag-aabang sa motorsiklong ito nung hindi pa lang ito nailalabas sa Pilipinas. Next naman natin dito mga boss is that this motorcycle is a new competitor for the Honda Click 160. Mapapaisip ka na lang talaga alin dito yung sa tingin mong mas okay sa'yo. Ibig sabihin yan mga boss, mas gaganda ang mga mai-offer ng mga motorsiklo natin for this kind of pricing. Mapa Honda Click man yan or the Yamaha Lexi. Maganda ba to gawan ng side-by-side comparison? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section mga boss. And last but not the least, siguro na makikita ko ditong selling point for the Yamaha Lexi is that it has a decent price to specs ratio mga boss. Although makikita natin dito that we have a decent suspension lang, naka-shutter key system, pero makikita mo naman dito mga boss na meron tayong Y-Connect dito, meron tayong footboard plus footrest extension, naka-tubeless tires na tayo, and napakagandang engine dito for the price that you are paying mga boss. Imagine mga boss, if tama talaga tayo na same lang sila ng engine ni Yamaha Aerox dito, tapos makikita mo napakagaan ng motorsiklong ito, we are for sure na mas maganda yung mabibigay na results ng performance ng motorsiklong ito kasi mas magaan siya over the Yamaha Aerox.
Aerox. And siguro lang mga boss, ang makikita ko ditong medyo mapapaisip ka is ang kanyang smaller size na underseat compartment. If makikita mo, dahil yan dito nakalagay ang kanyang fuel tank na merong 4.2 liters lang mga bossing. So if lagi kang nagra-ride, lagi mo tong gagamiting motorsiklo, baka maya't maya mapapagas ka if makukulangan ka sa kanyang fuel consumption. Other than that mga bossing, this motorcycle talaga is isa talaga sa mga kaabang-abang na motorsiklo na maganda sa kanyang presyo mga boss. I think hindi lang si Honda Click 160 yung kanyang nababangga dito, kundi si Suzuki Bergman rin na EX variant. Napakaganda din naman kasi ng motorsiklong iyon, pero dito si Yamaha Lexi parang iba talaga yung kanyang mai-offer sa'yo over the price for this kind of motorcycle. So napakarami ng mga magandang side-by-side comparison for this motorcycle mga boss, which is first na dyan si Honda Click 160, si Suzuki Bergman, si Honda Click 125 version 4, and si SYM Naga 155. Maganda to kasi makikita natin dito yung pagka-competitive talaga ng brand ng motor na ano yung may offer niya sa presyo nilang dala. And if excited na kayo mga boss, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful videos dito sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe, and see you on my next video. See you at the top.